Kampo ni Miss Bea Alonzo and Mr. Vincent Co, posible nga bang magsampa ng kaso para sa lahat ng mga naglabas at nag-leak ng kanilang prenuptial agreement? So yun ang ating pag-uusapan for today's video. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang umano'y issue sa pagitan ni Bea Alonzo at Vincent Co matapos kumalat online ang mga detalye tungkol sa di umano'y prenuptial agreement ng dalawa. Marami nagtatanong, tuloy pa ba ang kasal? Totoo bang may tensyon sa pagitan nila o baka naman may mga taong nakikisawsaw lamang upang guluhin ang relasyon ng celebrity couple? Ayon po sa ulat ng Abante Tonight, nagsalita ang social media personality na si Nico Quijano tungkol sa kontrobersya. Para sa kanya, tila may mga sawsawero o mga taong nakikialam sa pribadong usapin ng dalawa. Nakakapagtaka raw kung bakit kumalat online ang mga sensitibong detalye ng prenup, gayong ito ay dapat pribado lamang para sa ikakasal. Sa panahon ngayon, mabilis talagang lumaki ang isang simpleng chismis, lalo na kung sikat ang involved. Kapag may isang impormasyon na kumalat sa social media, ay agad itong napag-uusapan ng netizen. Ang problema, hindi lahat ng lumalabas online ay kumpirmado o totoo. Kaya naman marami rin ang nalungkot para kay Bea dahil muli na naman siyang nasasangkot sa isang issue tungkol sa relasyon at kasal. Hindi may kakaila na isa si Bea sa mga pinakarespetadong aktres sa industriya. Marami na siyang pinagdaanan pagdating sa pag-ibig. Kaya naman ang matagpuan niya si Vincent Co, maraming fans ang natuwa dahil tila nakita na niya ang lalaking handang magbigay ng tahimik at seryosong relasyon. Sa mga nakaraang buwan, sunod-sunod pa nga ang balitang naghahanda na umano ang dalawa para sa kanilang kasal at may mga ulat pa na nakapagbigay na raw ng tela para sa entourage. Ngunit biglang umugong ang usap-usapang may problema raw sa prenup agreement. Dito nagsimula ang samot-saring espekulasyon. May ilan na nagsabing baka hindi na daw matuloy ang kasal, habang iba naman ay naniniwalang normal lamang ito para sa mga lalaking negosyante at may ari-arian. Sa totoo lang, hindi naman kakaiba ang pagkakaroon ng prenup agreement, lalo na sa mga taong may malalaking assets or negosyo. Sa ibang bansa, normal itong bahagi ng paghahanda sa kasal at isa itong legal na dokumento upang malinaw ang usapin tungkol sa properties o financial responsibilities. Kapag nagpakasal ang dalawang tao, hindi ibig sabihin nito na walang tiwala ang magkasintahan sa isa't isa. Sa maraming pagkakataon, proteksyon lamang ito para sa magkabilang panig. Kaya naman nagtakas na si Atty. Quijano kung bakit tila ginawang malaking issue ang prenup ni Bea at Vincent. Para sa kanya, mas nakakabahala ang pagkalat ng confidential details online. Posible raw na may taong gustong palabasing kontrabida si Vincent Co sa usapin. Dahil dito, maraming netizen ang nagkakaroon ng iba't ibang reaksyon. May ilan na naawa kay Bea dahil naalala nila ang naudlot niyang relasyon noon kay Dominic Roque. Hindi may iwasang ikumpara sa publiko ang kasalukuyang issue ng mga nakaraang niyang pinagdadaan ng pag-ibig. May mga fans din na nagsasabing dapat tigilan na ng publiko ang panghihimasok sa pribadong buhay ng aktres. At ayon sa kanila, masyado ng maraming tao ang nagbibigay ng opinyon kahit wala namang malinaw na konfirmasyon mula kina Bea at Vincent. Hanggang ngayon kasi wala pang opisyal na pahayag mula sa dalawa hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa social media, makikita kung gaano kalakas ang impluwensya ng chismis. Isang screenshot lamang o hindi kumpirmadong impormasyon ay maaaring pagmulan ng matinding intriga. Kapag celebrity ang involved, mas lalong lumalala dahil milyon-milyon ng taong agad na nakikibasa at nakikikomento. Marami ring netizen ang nagtatanong kung bakit tila laging sinusubok ang love life ni Bea Alonzo. Sa dami ng naging kontrobersya sa kanyang mga nakaraang relasyon, hindi maiiwasan na magkaroon ng takot ang kanyang supporters na baka masaktan na naman siya. Kaya naman marami ang umaasang malalampasan ni Vincent ang isyong ito.
Kung susuriin, mas posibleng pinalaki lamang ng social media ang sitwasyon dahil wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ng dalawa at puro haka-haka pa lamang umiikot online. Minsan kasi kapag sikat ang isang tao kahit maliit na issue ay nagiging malaking balita. Sa kabilang banda may mga observers naman na naniniwalang natural lamang na magkaroon ng seryosong usapan bago ang kasal. Hindi biro ang pagpapamilya lalo na kung parehong matagumpay at may kanya-kanyang negosyo ang dalawang tao. Mas mabuti raw na malinaw ang lahat bago pumasok sa married life kaysa magkaroon ng problema sa uli. Sa rin sa napansin ng publiko ay tila tahimik sina Bea Alonzo at Vincent Co sa gitna ng kontrobersya. Para sa iba, maaaring pinipili nilang ayusin ito privately kaysa magsalita sa media agad. Sa panahon kasi ngayon, may mga celebrity na mas gustong proteksyonan ang kanilang relasyon laban sa mga toxic na opinion online. Hindi rin may tatanggi na maraming taong invested sa love life ni Bea dahil matagal na siyang bahagi ng showbiz industry. Lumaki ang publiko na napapanood siya sa teleserye at pelikula kaya para bang personal din nasasaktan ang kanyang mga tagahanga kapag may pinagdadaanan siya. So, dahil po dito, isang abogado din ang nagbigay ng kanyang opinyon. Tinimbang ang mga pinanggagalingan ng mga impormasyon sa prenup ni Bea at Vincent. Kasi ayon po sa ilang mga showbiz insiders at base po sa ilang mga abogado na talagang nag-a-analyze sa case nga nitong si Mr. Vincent Co at ni Bea Alonzo, sinasabi po nilang ang dami di umanong nakikisawsaw sa di umano'y naudlot na kasalan ni Bea Alonzo at ang bilyonaryong si Vincent Co. As in kanya-kanya silang opinyon as if talagang alam nila ang buong pangyayari. Bukod sa prenup na di umano'y naging malaking factor sa hindi natuloy na kasalan, ayan ang isyong di umano'y may ilang nakapaligid sa aktres na naging rason upang maudlot talaga ang pag-iisang dibdib nila. Kaya pati ang isang abogado na nagbigay na ng opinyon sa kanyang social media pages like si Attorney Nico Quijano tungkol sa kung bakit lumalabas sa social media ang mga private details sa magkarelasyon, partikular na ang tungkol sa prenuptial agreement. Sa magkakasunod na post niya sa X na dating Twitter, sinabi ni Attorney Quijano na ang sitwasyon ngayon ay mas makatwiran para sa kanya sa gitna ng lumalaking isyong may third parties na umano'y masyadong nakisali sa kanilang relasyon at prenup negotiation. Sabi ng kanyang post, caught up with Bea Vincent prenup issue and it makes more sense na kaya hindi natuloy dahil maraming sawsaw, sabi niya. Nag-alala rin si Atty. Quijano kung paano nakarating sa social media ang confidential details ng umano'y agreement sa prenup. Surprise why the terms of the prenup were circulating on social media. Those should be confidential personal between the couple only. So somebody breached their privacy, sabi niya. Sa isang post, maraming ipinahiwatig ang abogado na ang paglabas ng supposedly ay confidential information ay tila upang palabasin na si Vincent Co ay negatibo sa paningin ng mga tao. And it was obviously made to make the prenup and the groom as a villain, sabi pa niya. Naniniwala rin siya na ang prenuptial agreement ay may legal na dokumento na dapat ay magkarelasyon mismo lamang ang nakakaalam. Pero sa kanyang pananaw ay tila binatikos pa di umano ng talent manager ni Bea na Shirley Kwan na ngayon niya ay parang nasangkot sa kontrobersya. A prenup is a legal documents that will govern the marriage. So I don't think anyone should be involved in its crafting other than the couple. Not the parents, not the friends, and most especially not the manager who's treating Bea as a cash cow, allegedly. Isa pa sa kanyang post. Sa kasalukuyan ay wala pang sinasagot sina Bea Alonzo at Vincent Co o maging ang talent manager ng aktres sa mga issue na di umano'y malaki ang involvement na naudlot sa kasalan. So dahil po dito marami po at nagsisirculate ngayon ng ilan sa mga komento na maaari daw
na magbigay or parang maghanap no ng mga taong naging involved sa pagpapakalat at pag-disclose ng nilalaman ng kanilang mga prenup. Matatandaan po na si Bea Alonzo ay dinimanda si Mr. OG Diaz at si Miss Christy Permin patungkol sa naudlot na kasal nitong si Mr. Dominic Roque at Bea Alonzo noon. So dahil po dyan ay talaga namang nagsampa po siya ng kaso at kasalukuyan ay eventually pinatawad niya din si Manay Christy Permin na parang pinakinggan niya kung ano man yung paliwanag nga nitong si Christy at sa kanyang show ay idinitalya ni Miss Christy Permin na sila po ay pinatawad ni Miss Bea Alonzo sa kasong cyber libel case. So sa ngayon, hindi pa po natin alam kung ano po yung pwedeng gawin ni Bea at ni Vincent ko para dun sa mga nagpakalat ng mga prenup agreement niya, na mga controversial na nilalaman ng kanyang prenup. So isa lang po yung nakikita natin dito na parang sinasabi nitong si Attorney Nico Quijano na meron mga taong involved na nakapaligid kay Bea Alonzo na naging dahilan para talagang makansela at hindi na matuloy yung kanilang kasal. Which means maraming nakisawsaw at maraming nakialam sa posibleng naging dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nababalitaang kasalang naganap between Mr. Vincent Co and Miss Bea Alonzo. So, para po sa marami pang updates, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. God bless everyone.